Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Milky Rigunan sa Isyong Pambayan. Samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga para ho sa pagdalakay sa mga ganap sa atin pong bansa. Gusto kong batiin muna ang mga taga Batanes, ang mga Ivatan. Abay, kung kayo ay nagulat, lalo na po ako, dahil nung nabasa ko po at yung reaksyon ni Congressman Gato, ang representative ng Lone District ng Batanes, meron ho yatang ginawang symposium sa China. At ayon ho sa mga Chinese scholars, ang Batanes daw po ay bahagi nila dahil ito'y ubod ng lapit sa Taiwan. Abay, pag ganito pong mga pahayag ng China, hindi ko alam kung kinukutsara naman tayo Pero itong usapin pong ito bago natin pag-usapan ng impeachment dahil matagal-tagal pa naman hong proseso ito. Ang sa akin po dito, hindi dapat ito kumbaga ay gawing napakaliit na issue lamang sa panig po natin. At dapat maging mabigat ang ating statement dito at paulit-ulit na gagawin hong yung mga pahayag dito ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Para sa akin, ang pwede ho dapat nagbibigay ng mga statement. Unang-una, Department of Foreign Affairs, Department of National Defense. Dahil kung ito po ipababayaan natin, abay ang paulit-ulit na impormasyon, maliman o hindi, ay nagtatanim po sa isip ng nakaririnig, nakapapanood ng naturang mga balita at impormasyon. At gamitin ko na ba? Kasi yung ilan pong mga mambabatas din natin ay nagalit dito sa naging pahayag na ito ng mga Chinese scholar. Isa po itong malaking kalokohan dahil ito po ay insulto sa ating soberenya at syempre sa napakarami ho nating mga kababayan na mga Ibatan dyan po sa Batanes. Kung mainit po tayo sa pagsagot sa ilang mga usapin, ay dapat to maging maingay din ho tayo sa pagbibigay ng komento ng ating mga pagtutol dito sa paniniwala na naman ng mga Chinese scholar na ang Batanes daw ay bahagi ng China. Magandang umaga po sa mga taga Batanes. Sabay malakas ang signal ng DZRH, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya magandang umaga po sa inyo. I'm sure kayo po ay talaga naman nanggigigil sa naging pahayag na ito ng ilang mga Chinese scholar. Kaya ako gusto ko paulit-ulit dapat ang mga reaksyon ng mga concerned government agencies, DFA, DND at of course, ang Malacanang. May dapat magbigay dito ng matapak na mataray pala na statement. Si Yusek Claire Castro. Gusto kong marinig ang soundbite dito ni Yusek UCC. Anyway, sa atin pong pagbabalik, pag-usapan po natin ang assessment sa first 3 days ng impeachment trial at sa panig ng prosecution. Meron ba tayong aabangan na mga fireworks, mga pasabog bukas hanggang Miyerkules? Tapos na hong tumestigo ang unang witness ng prosecution at na-cross na rin siya. Bukas daw po ay isa pang witness naman mula sa National Bureau of Investigation at ipatatawag din Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ba ni Vice President Sara Duterte, at isang opisyal mula sa House of Representatives na makapagbibigay po naman ng impormasyon habang ang Vice Presidente ay nasa loob ng tanggapan ng kanyang kapatid na si Congressman Polong Duterte
habang patay o kaya ay walang serbisyo ng kuryente sa batas. Kasi bilang bilang pagtitipid ay kung ako nagkakamali alas 10 ng gabi hanggang mga alas 6 ng umaga, wala pong serbisyo ng kuryente. Pero nung panahon na yon ay nagpa-press con pa siya ng ilang mga piling mga mamamahayag at naka-flashlight lang. Pero mapapanood mo ito sa kanyang social media at kung titignan nyo po sa mga social media platforms ay naroon pa rin yung naturang video. So mamaya alamin ho natin sa panig po ng prosecution ang kinatawa ng Lanao del Sur at isa sa mga House Trial spokesperson, Representative Sia Alonto Adyong. I'm sure maraming mga taga Mindanao ang gising na at nanonood dito po sa ating programa. Nakasama po natin mamaya ang inyong kababayan, si Congressman Zia. Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, muli ako po si Milky Rigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
po si Mil Crigunan at welcome pong muli sa Isyong Pambayan hanggang alas 9 ng umaga. At magandang umaga sa mga kababayan natin sa Mindanao. Dalang aking panauhin ngayong umaga ay isang Mindanaoan. Kinatawan ng Lanao del Sur at isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Representative Zia Alonto Adyong. Kong Zia, magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullah. Maayong buntag, Ma'am Milky, and salamat po sa pag-imbita sa akin. Maayong buntag, Kong Zia. Unang-una ay kumustahin ho natin ano ba ang aambangan natin bukas sa ika-4 na pagdinig ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa panig po ng prosecution. Last week po na latag na po ng prosecution panel yung video kung saan nagbanta po ang ating Vice Presidente. Next week po, inaasahan po natin kasi nagkaroon din po ng investigation, preliminary investigation ng NBI patungkol doon sa pagbabanta. So ito po yung magiging premise o magiging latag ng ebidensya na ipapresenta po ng House Prosecution Panel, yung actual na investigation na sinagawa po ng National Bureau of Investigation. At doon haharap yung second witness ng prosecution, Kong Zia. Tama po yun, si Attorney Lotok po from NBI at na-mention na nga po yung pangalan ni Attorney Zulaika, pati na rin po si Captain Bello, no? Para po makita ng korte yung ano yung naging aside from yung investigation, paano po yung premise by which nagkaroon ng ganitong klaseng Zoom meeting kung saan, ayun nga, binantaan ang buhay ng nakaupong Pangulo, ang kanyang unang ginang, pati na rin ang dating Speaker ng House of Representatives. Si ano lang po, yung kinatawan lamang po ng NBI ang haharap tomorrow at si Attorney Zuleika Lopez ay nakaschedule ng araw na Martes. Tama po yun, Ma'am Milky, kasi meron pong one day, one witness po ang korte. So, sa Monday po, asahan po natin na base po doon sa na-announce ng ni Congressman Noy Defensor ay sa Monday po diyan po yung nakalatag na araw ng ating testigo si Attorney Lotok mula po sa National Bureau of Investigation. At last week ay natanong po natin, of course, yung mga kasamahan natin sa media dyan sa House of Representatives, ano ba ang fireworks sa Monday bukas? Kong Zia. Hindi mo ba Ma'am Milky, pag fireworks surprise po yan? Di ba? So, asahan na lang muna, abangan na lang po natin kung anong magiging fireworks. What we can tell you po, Ma'am Milky, is ito'y matatahi po yung testigo ni Mr. Calilong. Nais ko rin pong i-reiterate na nung last week, hindi ho nabutasan yung testimonya ni Mr. Calilong. In fact, yung presenta po ng mga videos ng prosecution, yun din po yung ginamit ng video. Doon din nila kinuha ang defense, no? Yung video na presenta din nila sa korte. Sa makatuwid, hindi ho nila na-refute ito na kumbaga manufactured o doctored kasi gumamit din po sila doon mismo sa video na pinresenta ng House Prosecution Panel. Ang ginawa na lang po nila ay hindi nila na-refute yung authenticity ng video, hindi ho nabutasan yung testimonya ni Mr. Calilong. Instead, gumawa na lang po sila ng rason na yung sabi nilang justification, no? O yung konteksto o yung premise, kumbaga. So para sa akin, para sa ating mga kababayan na nanonood, wala pong sapat na konteksto o justification para magbanta ang isang tao sa kapwa-tao niya, di ba? Very clear po yan. Ay yung pinag-uusapan na nga natin dito, hindi po yung authenticity ng video. Ang pinag-uusapan na po natin dito at ng taong bayan ay yung conduct ng isang halal na opisyal. Kasi sila po yung nagdidemand ang Constitution ng mas na standard of ethical standard na naaayon sa magandang pag-uugali, no? Yan po ay very clear. Hindi ho dapat natin gawing katanggap-tanggap o dahil lang ang Vice President, halin sabihin natin, according to the defense, ay galit, ay hindi ho natin gawing katanggap-tanggap yan at i-normalize, no? Kasi dapat ang mga opisyal po ng gobyerno, meron po silang restraint. You have to have a sense, a level of restraint
na maski ganun kumbaga maski ganun kalaki yung gas, puot or galit, hindi mo gagamitin ito para ikaw ay magbanta. At hindi lang magbanta, i-explain na meron kang nakausap na hitman or mamamatay tao para patayin ang Pangulo. Bilang isang Pilipino, Ma'am Milky, alam po natin na hindi yung mga pag-uugaling ganyan, ayaw ho natin na makita at marinig ang ganitong klaseng pag-uugali at pananalita sa ating mga anak, sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa ating mga kapitbahay, sa kaopisina. Kung ayaw po natin yan marinig ang ganyang klaseng pananalita sa ating mga kaibigan, mga anak, kapamilya, katrabaho, dapat din po na i-demand natin sa ating mga halal sa gobyerno na hindi ho sila nagsasalita at at gumagawa ng mga pag-uugali na hindi po sang-ayon. Hindi lang ho sa ating standard of morality as Filipinos, but even against the Constitution, because yung ganito pong pag-uugali talagang hindi ho tugma doon sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa kanilang mga halal na mamumuno. So yun po yung pag-usapan natin ngayon. Is it a right? Is it the proper conduct for a public official, let alone the second highest official of the land, to just simply make threats and then impose upon the people to accept it simply because she's angry? Hindi po pwede yun. Dapat to mas mataas ang standard na dinidemand natin sa ating mga halal na namumuno po sa atin. Kung ayaw po natin yan ng ganyang klaseng pag-ugali, ayaw natin makarinig na pagbabanta sa ating mga kapitbahay, the same should also be imposed and demanded, more importantly, doon sa ating mga halal na pinuno. Lalo na second highest official in the land. Sabi nga dapat hindi i-normalize na pwede kang magbanta dahil galit ka lang o ito'y bugso ng damdamin. Anyway, Kong Zia, dun sa pinapanood natin na mga hearing nung nag-testify si Kalilong, talagang makikita mong kalmante at kahit na gibain ang kanyang mga testimonya, mukhang nasasagot naman niya lahat yung cross ni Attorney Narvasa. At kamusta? Satisfied ho ba kayo sa naging pagharap ni Kalilong sa unang araw ng impeachment trial as a witness of the prosecution? Hindi lang po tayo sa House Prosecution Panel ang satisfied. Even po ang taong bayan. Dahil na-prove po ni Mr. Kalilong na yung kanyang trabaho ng pag-preserve at pag-authenticate nitong mga videos na ito ay na-establish sa korte at sa taong bayan. Ito pong video na ito, nung una ay mga snippets ito na ginagamit na sound bites ng ating mga media partners, pati na rin po sa mga YouTube, makikita na po niyan. Yung iba nagiging meme. Pero nung tumayo po si Mr. Kalilong sa impeachment court, ito po yung naging opisyal na ebidensya. Sabi nga, tama nga po yung sinabi niyo, Ma'am Milky, panay po yung objection. At the same time, tinatry po nilang i-question yung credibility nitong witness na ito. Pati nga po yung mastery nitong witness na ito doon sa pag-preserve. Pati yung yung kanyang training bilang isang expert daw. Halimbawa sa pagtukoy sa mga kumaga ay mga tape, mga video na dapat ba nating sabihin totoo o hindi. Kini-question yun kasi ilang buwan lang daw siyang sumailalim sa training, di ba, Kong Zia? Yes po. Tinatry po nila pero hindi ho nila na-refute. Hindi ho nila na-refute na yung kanyang naging trabaho bilang isang ahente ng NBI kung saan siya po yung nag-preserve at nag-authenticate nitong video na to ay hindi ho nila na-refute yun o ibig sabihin hindi po nila napawalang bisa sa mata ng korte at sa mata ng bayan. In fact, ang ginawa po nila is kumuha din po sila doon sa video na sinubmit ni Mr. Kalilong sa korte kasi 2 oras po itong video na ito Kumuha na rin po sila doon sa mga snippets na mga videos para ipakita po sa korte yung mga responses ni Attorney Zulaika. Sa makatuwid,
yung pinresenta po ni Mr. Calilong at pinreserve niya, no? Pag-preserve po niya, ay gumamit din po siya doon. Ibig sabihin, yung kanilang intention na para questionin yung kanyang pag-authenticate ay hindi na ho nila nabutasan. In fact, mas pinakalakas po nila yung testimonya ni Mr. Calilong bilang a competent witness dahil nga siya nga po talaga yung naatasan ng NBI na mag-collate, mag-preserve at mag-authenticate nitong 2-hour video na ito kung saan portion po doon sa video yung nagbanta ang Vice Presidente nang sinasabi ay may nakausap na siya, meron na siyang nakausap. Hindi lang po ito, Ma'am Milky, pagbabanta na, halimbawa, sabihin natin, ay, paggalit yung isang tao, di ba, naririnig naman po natin normally. Kung minsan, nabibitawan lang natin pag... Oo, nabitawan mo lang. Patay ka lang, patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Tutukin kita, etc. O papatayin kita. Sabihin natin na ganun, may naririnig lang tayo. Ito hindi eh. Ang premise kung saan ito nasabi ng Vice Presidente ay may nakausap na ako. Ibig sabihin, meron na talagang agreement, merong understanding, meron na akong nakausap at sinabi ko sa kanya, may mangyari sa akin, patayin mo si BBM, si Lisa at saka si Martin Romualdez. Huwag kang titigil hanggat hindi mo sila mapatay. No joke, no joke. Ibig sabihin, yung pagbabanta, hindi lang pagbabanta, pag-describe niya kung saan siya at itong tao na ito ay nag-usap. No? At some point nag-usap. Hindi na ho pagbabanta yun eh. Ano na po yun eh? Meron na pong capability. Meron ng capability because the understanding has already been made. The request has already been made. And as a response to that request, the hitman agreed to her bidding and would carry out that order. So ganun po yung premise na yun. Hindi lang yun, patay ka sa akin. Di ba? Hindi Ito lang ay sinabi. describe niya kung saan nagkaroon ng usapan. Hindi lamang sinabi ko ang siya, kundi may plano na talaga at meron na siyang nakontrata na umano'y magsasagawa ng naturang plano kung sakaling matuloy. Ngayon, mukhang ito ang ilalatag ng prosecution sa pagharap naman ng lotok ng NBI kung papaano ang ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation dito sa ginawang pagbabanta ng Vice Presidente. Pero bago mo sagutin yan, Kong Zia, magpapaalala lamang ako at babalikan kita sa pagpapatuloy ng isyung pambayan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo.
Ako pa rin ho si Milk Regunan, kasama po ninyo sa Isyung Pambayan. At salamat po sa napakarami pong mga bumabati sa amin ng Happy Anniversary. Kami po ay 86th anniversary na sa darating na July 15. Kauna-unahan sa Pilipinas. Salamat po sa inyong pagtangkilik, panonood, pakikinig sa aming pong mga programa sa DCRE. At sa mga late tuner, ang aking pong panauhin ay isang Mindanaoan at isa sa mga House Trial Spokesperson, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Kong Zia, itong si Attorney Jeremy Lotok ng NBI, yung magpepresenta kung ano ba yung ginawang investigasyon ng NBI dito sa mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente. Magiging bago po ba yung magiging testimonya niya dahil parang wala tayong narinig ano yung resulta ng investigasyon ng NBI tungkol po dito. Parang ito yung fireworks mabukas, Kong Zia? Well, ang masasabi ko lang po, Ma'am Milky, pagpaumanhin niyo lang po kasi isa po yan sa mga pag-uusapan. So, meron po tayo kasi sub judice rule. Pag hindi po napag-usapan ito sa korte o hindi pa nalalatag sa korte, ay hindi po natin mapag-uusapan yung merits po ng magiging testimonya ni Attorney Lotok. Pero isipin po natin si Mr. Calilong, siya po yung nag-authenticate nitong video na ito. Si Attorney Lotok, siya na po yung magbibigay sa atin ng resulta, no? Kung ano man po yung naging investigasyon nila. So, without giving too much po of the information, kasi without, of course, we would also like to respect the court, no? Yun po yung kanyang magiging partisipasyon na sa darating po na Lunes next week po. Mukhang pasabog nga yan na Kong Zia. Kasi unang humarap. Surprise po, Ma'am, kasi fireworks surprise. Oo nga, surprise nga naman at aabangan dapat yon, di ba? Una kasing humarap si John Mark Calilong bukas, Attorney Jeremy Lotok at antabayanan din sa Martes, Attorney Zuleika Lopez at yung pangatlo sa Miyerkules, Captain Belinda Belio. Kong Zia, ito pong mga masipag po ang mga House spokesperson na kada po after or before ng impeachment trial, may mga press con. Pagkatapos ng impeachment trial, may mga press con pa rin. Masipag din po kayong magpa-interview sa iba't ibang mga himpilan ng radyo, telebisyon, maging sa mga taga-print media. Pero ang kalaban po natin dito, matinding issue ng fake news. Papaano po ang pag-atake dito ng team ng House Prosecution Panel? Well, unang-una po, importante po itong pinag-uusapan natin dito. Ito po yung konstitusyon ang nagsasabing meron dapat accountability. Kung sino man, kung maski kataas ang pinuno na niyang ma-obtain in terms of position, kailangan hindi ho tumitigil ang accountability mechanism ng Constitution. So ito po'y paraan para mailatag po natin ang katotohanan dahil ang paniwala po namin, hindi lang po dapat malaman ng taong bayan yung actual, factual, and truthful information. Karapatan po nila ito. Karapatan po nila itong malaman ang katotohanan. Dahil ito po yung magsiset ng standard sa mga darating po na panahon. Kung alin ba talaga ang katanggap-tanggap na pag-uugali ng conduct ng isang halal na publiko, lalong-lalo na po sa mga matataas na posisyon. So kinakailangan po talaga mag-engage po sa information dissemination, maging open po tayo para ilatag po yung mga napapag-usapan sa impeachment dahil naniniwala po tayo. Hindi naman lahat ng ating kababayan is nakatutok. Minsan may trabaho din po. Remember, Monday, Tuesday, Wednesday, weekdays po yan Nasa trabaho po sila. So pag umuwi po ito sa mga kanilang mga bahay, nararapat lang man po na ang malaman po nila at may bigay sa kanila na impormasyon ay yung actual at factual na information. Dahil ang sandigan po natin dito, Ma'am Milky, is yung katotohanan na back up by the Constitution. At alam po natin, ang ating Constitution ay sinulat po yan, hindi lang po yan dokumento. Ito po yung breathing life ng isang soberanya na isang bansa. Ibig sabihin, ang siniservan po nito ay ating taong bayan. So, nararapat lamang na malaman po nila
para po hindi lang bilang isang karapatan, para din po pagsugpo doon sa mga lumalabas na hindi mali at hindi tamang impormasyon, na instead of makapagbigay sa kanila at maka-arrive sila into an informed decision, ay mali yung kanilang narinig at mali din yung kanilang pag-uunawa dito sa ginagawa at pinag-usapan po dito sa impeachment trial na ito. At para sa akin dito, Kong Zia, itaas natin yung level ng panonood at pakikinig sa impeachment trial. Tama na po yung mga personal attacks kasi bangitin na natin kasi napag-usapan to last week at hanggang ngayon yung baka may mga nag-breakfast, yung laway, yung sipon. Mas pakinggan ho natin ano ba yung sinabi at sinasabi para ho maintindihan natin yung latag ng pagdinig. Kasi po kung makikinig ho tayo, hindi lamang ho tayo kumbaga ay mabibigyan ng impormasyon, matututo rin tayo sa paraan kung paano ba ang ginagawang paglilitis, lalo na dito sa pagdedesisyon, ano ba magiging kapalaran ng pinakamataas o ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Kong Zia, bibigyan kita ng pagkakataon, panawagan mo sa ating mga kabayan Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating nasa abroad na nakatutok pa rin sa atin at sumusubaybay sa impeachment trial. Well, unang-una po, talagang kailangan po natin tumutok yung aktual na nangyayari sa impeachment trial. Huwag po nating hayaan na ang nakikita lang po natin ng mga impormasyon ay panay pang pisikal na atake sa mga taong nakikita natin araw-araw sa impeachment trial. Tama po yung sinabi mo, Ma'am Milky, meron po tayong anti-bullying. Huwag po nating gawing issue ito ng pisikal dahil wala naman ho perfecto na tao sa totoo lang. No? Talagang normal po itong nakikita natin. So we have to set the standard higher in terms of national discourse and public discourse kasi karapatan ho natin talagang malaman itong mga akusasyon na ito at pakinggan po natin ang magiging latag ng prosecution. So ako ang sa akin po message sa ating mga kababayan, tumutok po tayo dito sa impeachment trial po na ito. Makibalita, let us be witness to the unfolding of the historic impeachment trial dahil hindi ito serbisyo lang sa isang grupo, hindi ito para iserbisyoan ng isang certain segment or sector in our society. This is for our country dahil ang sineset po natin dito yung conduct of a public officer, yung tiwala na ibinigay po sa ating mga halal na mga halingkod bayan na yung dapat na tiwala ay dapat pangalagaan ito. Hindi ho tayo gagawa ng pananaksil sa tiwalang binigay ng taong bayan. At masiset po niya ang tone kung sino po yung karapat-dapat na mga leader sa mga susunod na mga eleksyon. Dahil deserve po ng Pilipino yung leader na magagalang, disente, at maganda po ang kanilang maganda ang kanilang disposisyon para po gawin ang kanilang trabaho na pagserbisyuhan ang bawat Pilipino po. So yun po yung legacy at yung message po na gusto po nating ipaabot sa ating mga kababayan. Para po sa kanila ito, it will serve the entire country, it will serve the public interest and no one else. So maraming salamat po and happy anniversary po sa DZRH. Maraming salamat. Nakatutok po kayo. Ito po importante, itong mga mainstream media, social media, kayo po yung nagiging conduit, no, ng pagbabalita, yung tamang balita sa ating mga kababayan. Happy anniversary po sa inyo, Ma'am Milky, and maraming din salamat po sa pagtutok sa impeachment trial na ito. Maraming salamat, Kong Zia. Magandang umaga po at salamat sa oras sa panayam ngayong umaga sa Isyong Pambayan. Ang kinatawan ng Danau del Sur at isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Representative Zia Alonto Adjong. Siguro sa umpisa ho kasi ay matutuwa tayo sa mga meme at kung ano-ano pa. Pero mas tutukan ho natin ano ba ang sinasabi ng magkabilang panig. Iwasan ang mga personal attacks. Yun nga ang panawagan din ni Kong Zia at yan din ang gustong kumbaga ay mapigilan na magkabilang panig depends sa man o ng prosecution. Pakinggan ho natin ang mga merito ng sinasabi para pag dumating ang pagkakataon na magkabotohan na at bumaba ang hatol, at least alam ho natin tama yung ginawang desisyon ng Senate Impeachment Court.
Babalik po ang isyung pambayan. Salamat po sa inyong mga mensahe at ilang mga balita sa pagpapatuloy po natin sa may mga lakad ngayon pong umaga ng Sunday. At teka muna sa mga motorista ho natin along EDSA, Mindoro ng konti. Maulan at marami na naman ho tayong mga may encounter na mga lubak-lubak. Meron akong nadaanan sa may approaching Robinson's Galleria, southbound. Meron din ho dito sa may approaching ng TAF. Medyo kailangan uli magtrabaho ang MMDA at ng mga sakop na mga lokal na LGUs sa mga nabanggit na lugar. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Antabayan ang susunod na ang programa ni Giselle Ricafort at Edniel Parroso, ganap na alas 9 ng umaga. At kumustahin ko rin po ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Alam ko nakatutok. Yung iba nagva-Viber, nagme-mensahe, tumatawag. At nakikibalita po sa mga ganap dito po sa ating bansa. At least meron na ho tayo mga teknolohiya ngayon na kahit na anong oras man sa inyo pong mga bansa, may mga time zone yan napapanood yung impeachment trial. Kaya mas maganda po tayong tumutok at makinig. Kasi kung papanoorin lamang ho natin yung mga na-splice na mga soundbites, medyo malilihis po tayo dito sa mga atensyon. Kung ano ba talaga yung tema ng naging paglilitis sa ng impeachment trial.
At kanina sa bungad ng isyong pambayan, nabanggit ko ang Batanes. At syempre, involved na naman dito ang China, na ang naman ang napakagandang lalawigan. Ito yung gusto kong puntahan kasi nakikita niyo po ito, napakaganda. At may mga nagkwento, mga kaibigan ko, nagpunta na ng Batanes. Ala pong signal doon. Kaya, kumbaga ay dapat i-enjoyin mo yung nature dahil wala pong distraction, walang cellphone, kung ano-ano pa, at napakaganda hong kunan ng litrato dahil napakaganda po ng Batanes. Kaya ang China, pwede ba? Hindi po sa inyo yan, amin ang Batanes. God willing, babalik po ako next Sunday. Ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa mga taga Batanes. Ako po si Mil Carigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo.